Hi mga ka-friendships! Maying adlaw sa tanan! So, mga ka-friendships, huwag na tayong patumpik-tumpik pa. Kara-kara, simulan natin agad ang ating video ngayon mga ka-friendships. Kasi for today's video, pag-uusapan natin ang isang tanong ng isa sa mga ka-friendships natin dito sa YouTube na nag-message siya doon sa FB page natin mga ka-friendships. So, ito yung message ni ma'am. Basahin ko mga ka-friendships. So, good morning po sir. Ask ko lang po kung tama po ba ang nasa screenshot. So, nagtanong siya kaninang umaga and then sinend niya yung screenshot na galing sa GC. Kasi mga ka-friendship, siguro yung GC na yon, GC yun ng mga teacher applicants, isang division, and then kasama siya doon mga friendship. So, hindi na siya nag-bat in, hindi na siya nag-message doon sa GC, kundi kung ni-screenshot niya yung message and then sinend niya sa akin, i-confirm niya o itatanong niya kung tama ba yung message ng isang co-applicant niya doon sa GC. So, ang sabi doon ng screenshot, okay, ng isang ka-friendship natin na co-applicant din niya. So, ito yung sabi. So, hindi naman po kasi basihan ma'am ang points at rank. Kahit pa sabihin natin na rank 1 ka sa RQA. Tapos, yung natawagan ay yung rank 50. As long as pasok sa RQA, may chance po na matawagan. Yan. Base po kasi doon sa ating orientation, na di porket rank 1 ka sa RQA ay ikaw na kaagad ang matatawagan. Hindi daw po. So, as long as pumasok ka sa RQA, kahit ikaw pa raw yung may pinakamababang rank at points, may chance ka pa rin matawagan basta pasok tayo sa RQA. So, ito yung sabi ni ma'am, yung nag-send sa atin, yung sender natin. So, parang useless ang pinag-aralan at effort ng iba kung hindi naman pala basihan ang taas ng score. So, parang unfair, sir. So, yun. Yun yung sabi ni Mama ka-friendship. So, bago natin sagutin to, nako, i-shoutout muna natin si Ma'am. Hi, Ma'am! Shoutout po and thank you sa pag-message sa akin. So, ibig sabihin, may tiwala po kayo sa akin magbigay ng advice. So, hindi natin i-reveal or banggitin yung pangalan ni Ma'am. So, itago na natin yun. So, thank you ma'am ha. So, ito yung video na sagot doon sa question mo ma'am. So, ang maisasagot ko dito mga friendships ay idadaan ko sa dalawang sagot or dalawang situation, okay? Kasi, una, ang sagot natin, i-base natin siya sa pagpili kung sino ba yung rank 1 o kaya yung rank 50 na kahit may pinakabababa pa siyang points based doon sa screenshot. Pangalawa, yung last part ng ating video ay isasagutin natin sa paraan ng isang situation, okay? Na kung ikaw naman yung rank 1, na kung sakaling hindi ka mapili maka-friendships, okay? So ngayon, ganito kasi lagi yung sinasabi ko sa mga previous videos ko mga friendships, no? Ang dami ko ng content about dito. Pero ito kasi, sagutin natin ulit kasi baka hindi na napansin or nakita, napanood ng iba nating mga ka-friendships ngayon sa ating channel, sa YouTube channel at sa Facebook natin. So, thank you and welcome dito sa ating channel. So, ulitin natin ang content pero may konting twist kasi idadaan natin sa dalawang sagot, okay? So, mga ka-friendships, ganito yan. Kung susundin kasi natin ang localization, hindi talaga natin masusunod ang ranking, okay? Kapag naman susundin ang ranking, mahihirapan tayong sundin ang localization. Okay, imagine mga ka-friends, situation-based tayo. So, kunwari tayo si SDS. Kasi ang SDS lang naman mga friends, yung Schools Division Superintendent lang naman ang merong appointing authority. So siya po yung namimili or kumukuha, okay, ng teacher doon based sa mga RQA. So siya po yung nangunguha mga friendships. So ngayon mga friendships, yung si teacher 1 or let's say teacher A
Alright, so siya yung rank 50. Okay? So siya yung may, at saka, hindi lang siya rank 50, kundi siya pa yung may pinakamababang RQA points, pero nakapasok sa cut-off. Let's say sabihin natin mga friends, naka 50.67 points siya, pero pasok siya sa cut-off. Kasi ang cut-off lang naman sa new guidelines ay 50 points. So, yung teacher, pero siya yung may, si Teacher A, na kahit lang rank 50 siya, na may points, na may pinakababang points na 50.67, siya yung may pinakamalapit sa school na nangangailangan ng teacher. Kumbaga, taga doon mismo si Teacher A sa barangay na yon, na kung saan ang school na nangangailangan ng teacher. At saka, kung ang teacher naman ay kung item naman or plantilla ay for elementary, at elementary naman si Teacher A. Sabihin natin si Teacher A ay elementary, si Teacher B ay elementary din. Yung mga RQEs na yun ay mga elementary teachers yun, mga friends, para hindi tayo malilito. Ngayon, si Teacher B naman ay nag-rank 1 siya. Okay? Tapos, si rank 1 na si Teacher B ay ang RQA points niya ay 98. O diba? Napakagaling niya. So, sobrang taas ang score niya nakuha sa RQA. So, ngayon, ang problema doon ni Teacher B ay hindi taga doon. So, nasa kabilang barangay pa si Teacher B. Pero doon siya parehong division sila. So, walang problema naman si Teacher B kasi hindi naman nilabag niya ang localization. Pasok pa rin siya sa division kasi within division naman ang school at saka yung dalawang barangays ng Teacher A at Teacher B. Ngayon, kung tayo si SDS, sino nga ba ang kukunin natin kung i-base natin sa localization law? Okay? So, wala tayong ibang iisipin, kundi ang kukunin natin, mga friendships, ay si Teacher A. Kasi localization, kung sino yung nearest na applicant or RQA na doon sa school na nangangailangan, siya po ang kukunin. Now, kailangan pong sundin natin ang localization kasi mga friends, kapag hindi natin sundin ang localization law, pwede tayong ireklamo ng mga teacher applicants at pwede tayong mabigyan ng administrative sanction tulad ng suspension sa work natin. So, kung gusto mong at mahal mo yung trabaho mo, doon tayo sa batas. Kasi naka-DepEd order at saka naka-Republic Act yung mga friendships, naka-RA 8190 po yan. So, yun po yung basihan natin. Dapat meron tayong always na DepEd order at saka RA para safe tayo. Walang mangyayari sa atin. Okay, so wala tayong nilabag na batas, mga friendships. So, yun yung sagot natin sa unang part, okay? Yung number 1 na sagot natin. Pangalawa, sagutin natin siya sa ibang situation, okay? Ngayon, mga friendships, payagan niyo akong magkwento tungkol sa sa isang mineral water. So, I think kilala niyo si kasi napanood ko to, ang kwento na to kay Teacher Weng, isa siyang MT2 at vlogger. At yung kwento naman nito ay nabasa niya sa isang newsfeed. So, tungkol ito sa isang mineral water. At alam naman natin lahat yan ang mineral water, di ba? So, ang pinag-usapan natin ay same siya na brand at same siya ng ML. Okay? So, kumbaga mga friendships, bumili tayo ng mineral water sa tindahan ng halagang 10 pesos lang. Tapos, nung pumasok tayo sa 7-Eleven, binili natin ang mineral water ng 15 pesos. Tapos, nung nag-shopping tayo sa isang mall, nauhaw tayo at bumili tayo ng mineral water sa halagang 30 pesos. 30 pesos, ganon. Nung pumasok ka sa fast food kasi kumain ka at gusto mo uminom ng mineral water, nabili mo siya ng 35. Ngayon mga friendships, kung tayo naman ay pumunta ng ibang bansa, iba din ang halaga nun. Tapos kung kumain naman tayo sa mga mamahaling restaurant, siguro nasa mga na 100 pesos na yon, di ba?
At saka, kung napunta tayo sa bansa tapos walang tubig doon, mas doble pa doon ang halaga, di ba, mga friendships. So, ibig sabihin, ang lesson dito sa kwento na to, sa iba-ibang lugar, iba-iba din ang worth or halaga ng tubig. Pero kahit sa parehong brand pa yan. So, kung i-apply natin yung mga friendships doon sa trabaho natin, kung hindi ka nakitaan ng potential, hindi ka nakitaan na ang skills, ang galing mo, halaga or worth natin bilang isang teacher, so mas okay nung maghanap ka ng lugar, ibang division na kung saan ma-appreciate ka, makita nila yung halaga mo, makita nila yung worth mo. Kasi mga friendships, meron talagang trabahong hindi ka ma-appreciate nila. So, baka malay mo sa ibang division or ibang lugar, makitaan na nila yung galing mo. Ma-appreciate na nila yung skills mo, yung worth mo, yung halaga mo. So, mga friendships, ganoon lang din. Kung rank 1 ka na hindi ka napili, then find your value, di ba? Punta ka ng ibang division, mag-try ka. And then, kasi meron pa ding mga divisions ngayon na hindi sinusunod ang localization law. Iba pa nga dyan, sinusunod ang Bakker system or Bakker law, di ba? So, malay mo, matsambahan mo yung division na ma-appreciate ka, di ba? So, ganun lang yun. Huwag kang mag-stick into one division or one district. So, try mo maghanap ng ibang division. Yes po, pwede pong mag-apply ng pagsabayin mo hanggat kaya mo sa schedule ang 2, 3, 5 divisions or district. Kasi, in my case, ako nag-apply ng public school. So, 3 pong divisions ang in-applyan ko. Division of Manila, Division of Muntinlupa, and San Pedro. So, sa Manila po, rank 3 ako doon. Yes, rank 3. So, pero sa time na yon, wala talagang na-hired sa lahat ng RQAs. So, masakit dahil nag-effort ka, so naglaan ka ng oras, gumastos tayo, nag-invest tayo, kumbaga. So, effort, time, money, di ba? Yun ang in-invest natin. Pero, sa dulo, wala palang vacant item or plantilla. So, kasi hindi ko naman din ma-blame ang mga divisions, mga friendships. Kasi lahat ng divisions, every year talaga, ay open ranking sila. So, hindi lang dahil nag-open ranking may vacant. Kahit wala pang available item, nag-open ranking. Kasi, ang inisip na dyan, just in case, kung sakali man, in the middle of the school year, may mamatay biglang teacher, o kaya nabuntis, mag-leave, meron silang mahuhugot na teacher mula doon sa RQs. Kasi hindi lang man for item yan ang open ranking for sub din yan. Okay? So, ganon. Marami na akong videos dito sa mga bakit wala yung ibang division, walang item pero nag-hiring, di ba? So, ang dami ko ng videos. So, ngayon, huwag tayong mawala ng pag-asa. So, malay mo sa paghahanap mo ng ibang divisions, mahanap mo na ang tamang lugar para sa iyo. Yun. So, nasagot ko ba ang tanong mo, ma'am, or mga friends? Naintindihan niyo ba ang video natin? So, yun lang yun. So, kung hindi mo naintindihan, panoorin mo ulit. Ayoko na pabahay ng video natin. Naka 13 minutes na tayo. And thank you so much sa pagsama sa akin sa video na to hanggang dulo. At kung meron pa kayong tanong, mga friendships, no, please feel free mag-comment kayo sa ating comment section at babasahin natin yan at sasagutan, gawa natin ng video. Okay? Baka meron kayong gustong itanong sa akin about sa pag-apply nyo sa DepEd or ano man yan na related sa pag-apply o kaya pagtuturo, okay? Baka kaya ko yan, malay mo masagot ko yan. At sa mga naghahanap ng mga free
files, DLL, PowerPoint, or summative, or periodical test, at iba pang mga files na kailangan natin sa pagtuturo. Ang dami pong free files sa ating channel. Panoorin nyo ang mga videos natin. Makikita naman sa mga titles ng videos. So, nasa comment section na ang mga Google Drive link ng mga files at free to download lang po lahat. Pero kung gusto mo namang files na agad-agad kailangan mo na, ready to demo, okay, magturo ka na lang. So, pwede kang mag-avail sa ating ka-friendship perks. O, diba? Sa Gold ka-friendship perks. So, kung nakita nyo ang join button dyan, yan po yung community natin sa pag-join. And then, may kunting amount na kailangan dyan kung gusto mag-join. Pero, worth it naman. Ang ganda ng lesson plan at saka milk-based, and then may mga cross-curriculum integrations na, values integrations, ang dami mga subject in-integrate natin. So, wala ka na problemahin doon. Ang gawin mo na lang is gumawa ng ibang IMs kasi huwag yung asahan talaga ang PowerPoint. Ito talaga pinaka-advise ko talaga. Huwag umasa sa PowerPoint. Kailangan pong meron tayong visual aids din, traditional, para mas maganda at makuha mo talaga ang attention ng mga COT observers. Kailangan makita tayong galing. And then, kailangan din po ang mga group activity natin ay differentiated activities at provide rubrics. Sa mga ipoprovide natin sa ating Gold Ka-Friendship Perks ay kompleto na yan. So, thank you so much mga ka-friendships sa walang sawang pagsuporta, pagmamahal, panunood sa ating videos, at walang sawa sa mukha ko. Okay, thank you, at huwag kalimutan mga friendships, gigugma ko kamutanan. Kung may comment, kung may tanong, i-comment lang sa ating comment section. See you sa ating next video!